Hi guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ito nga pala yung nangyari sa amin nung umuwi na ako sa probinsya ng Undas sa Marinduque. Ito nga maaga pa nga lang is kami ay pumunta sa bundok para magkopras. Kasama ko pala dyan si tatay, tsaka si ate, at tsaka si Aaron, pamangkin ko. At ayun na nga, nandito na nga kami sa bundok at si tatay nagsimula ng manungkit ng niyog. Yan, kita nyo naman guys, ayan, matataas po yan. Yan po yung ito po ang uri ng pagkukopra sa amin. Kailangan pong sungkitin. At ako naman po, sinimulan ko na din itong pagbubunot ng niyog. Sa katunayan nga po, yung pamangkin ko at saka si ate yung taga ipon ko dyan yung niyog at ako ay tuloy-tuloy dito sa aking ginagawa. Sa tunay lang guys, ay talaga namang napakapagod talaga ng pagkukopras, lalo na dito sa probinsya. Ito lang po kasi yung isa sa mga pinagkukulan ng pangkabuhayan ng dito sa amin sa probinsya. So kung ikaw ay malapit sa bundok, magkukopras ka at magsasaka. At kung ikaw naman ay malapit sa dagat, ay di ikaw ay mangingisda. Ay, bulok. At ano yun nga guys, bulok pa yung ano ko dyan, na bulutan kaya tinapon ko. Kaya tuloy-tuloy lang yun guys. Napakarami pala niyan guys. Parang yan ay mga Hindi. nasa 250 yata yan guys. Ayan, yung bubunutan ko dyan. Kaya naman talagang napakapagod. Medyo nabaguhan lang din ako kasi syempre nasa luwas ka nagtatrabaho ay bihira lang naman itong ganitong trabaho pag nauwi ako sa Marinduque. Kaya tinulungan ko lang na lang din sina ate para hindi na lang din umupa. Kaya din naman eh. Yan. Tuloy lang yan guys. Kaya ganito lang ang buhay sa probinsya. Talagang mahirap. Kaya talagang sa mga bata dyan, talagang magpilit kayo Tumama mag-aral. yung tatay. Napakahirap ng trabaho kung hindi ka napag-aral. Kaya talagang ako yung nagpapasalamat din guys. Kasi nga, ayun, kung hindi din napag-aral ng kaunti ni na kuya, edi baka di nalaang din ako for life. Ay, salamat naman talaga. Sobrang laan talaga ako nagpapasalamat. At kahit pa ano Uy, asdyang kampay. pag-aral ng kaunti. Pero sa ganitong buhay naman ay sanay naman ako guys. Kumbaga, sabi nga, bata pa lang ay eto na po yung trabaho ko. Pero sa totoo lang guys, hindi ko talaga to ginagawa noong araw. Pero kami ay nagsasaka talaga. Magtatanim talaga sila tatay ng mais, palay. Ay, ngayon ay kaya naman. Kaya malaki naman na ako. Kaya talagang yung lahat ng mga hindi na kailangang iupa na kaya ko namang gawin, edi ako na lang ang gagawa. Pang soft drinks na din yan ng mga bata. At kasi pag nga pala ng aking pamangkin dyan, yan ay may upa, 20 yata yan. Sa puntong ara guys, ako yung pagod at nakatapos na ako ng isang pwesto. Kaya naman talagang, ito nga pala guys, ay yung aking mga nabunutan. Yan. At doon na nga, sa pangalawang pwesto. At sabi ko nga kay ate, magpausok muna at talagang ako inalamok na din eh. Puro pantal na ako sa hagat ng lamok eh. Hindi ko na alam kung lamok, pati langgam, pati guyam, nandiyan na yata lahat. Kaso, ang lakas naman ng usok. Sa akin naman napunta, ay sakit naman sa muka. Kaya sabi ko kay ate, ba siya na, kaunti na naman ay. Bilis-bilisan ko na lang at ilang buo na naman arinyog. Sabi ko, patapos na din naman aring inagawa ko at kami mauwi na. Nasira pa yung aking balunasan. Sige, tuloy pa. Kaya kaunti naman, 6 ang buo na wari. Patapos na ako guys dyan at talaga namang anong hapdi na ng aking kamay. Sabi ko nga kay ate, tingnan mo naman ang palad ko. Puro napaltos. Tapos na nga pala ako dyan magbalunas guys. Kaya pasan ko na yan yung aking binunutan. Pauwi na nga pala kami sa aming bahay. At sabi ko nga kay ate, baka naman ate, pag uwi natin ay ikaw makapagluto mula ng pansit at makabili ng isang malaking cook at tayo makapagmerenda man lang at talagang anong pagod ko.